Kumusta mga idol? Share ko lang itong aking trabaho dati bago tayo naging Bukidnerong Pinoy. Gumagawa po ako ng belt buckles, yung pure stainless. Paalala lang po, ito pa hindi naman tunay na barel. So design lang po yan. So, bawal naman kung talagang gagawa tayo ng tunay na barel. So ito po ay isang design na nakaka-attract sa ating mga customer. So ito yung pinakamabenta sa akin ng mga ginagawa, yung mga gun design. Meron dyan 45 caliber, yung double barrel. O kaya marami ang ginagawa kong ganito. So marami din tayong ginagawang design, yung iba't ibang design katulad ng mga logo ng welder, Superman, horse buckles, yung sa Red Horse. So napakarami ng ginawa natin ng mga design. So, ibang customer, nagpapa-customize ng kanilang mga gustong buckles. So, yun ang ating ginagawa. Natutunan ko itong gawin nung nagtatrabaho ako sa isang company. Pag break time kami, gumagawa kami ng belt. Pero hindi pa ganito mga design, yung mga flat pa. Mga normal lang na belt buckles. Pagandahan kami sa paggawa ng buckles, yung mga design yun. Paastigan kami ng mga design. Ang naging trabaho kasi doon sa company na yun, welder fabricator and machinist. Kaya talagang makakagawa kami ng ganito, nakaka-invention kami ng mga ganitong design. Pakinabangan namin yung mga scrap, yung mga pira-pirasong stainless, mga sobra-sobrang materyales. Ito yung ginawa namin. So yun, laking bagay na napakinabangan yon, mga scrap na yun. So hanggang meron kami na idea na ibahin yung style. So yun, nakagawa kami. Hanggang isang araw, try namin na ibenta sa online. So yun, ang bilis na mabenta, saka mahal siya. Kasi pure stainless siya. So yun, nagka-idea kami na gumawa. Tapos nung na-endo na ako, naisipan ko rin na gumawa na lang ng ganitong belt buckles kasi handmade lang naman to, taka di naman kailangan yung malakihan ng mga materyales dito. Yung mga scrap lang pwede na, makakabuka na ng ganito. So yun, tiyagaan lang pag gumawa kasi maliliit na parts lang ang paggawa nito, wini-welding lang natin yan. So yun, nag-isip ako na magsarili na kumpletuhin yung mga kakailanganin para makagawa nito. Pero hindi na ganyan madali kasi napakamahal din naman mga kagamitan nito kasi pang stainless. Ang binili ko na machine, talagang pang stainless, yung TIG machine. Pag isang set noon, meron yung argon, yung tangke. Yung parang sa oxygen, yun ang partner niya. Tapos yung mga drill, grinder, at iba pang materyales na gagamitin para dito. Pero yun, sulit naman ang naging resulta. Bawing-bawi naman tayo. Kasi madaming umu-order sa atin, kaya yun, thanks God tayo din. So yun lamang po, na-share ko lang yung dati kong trabaho bago tayo naging Bukidnerong Pinoy. So thank you for watching and God bless po. Salamat!